Tayo pong manalangin sa gabing ito. Lord, kami pinagpapasalamat, Lord, sa oras na ito na kami po muli magkakasama, nag-aaral ninyo po mga salita. Dalangin po namin, Lord God, na patuloy na patnumbayan kami na banal na spirito, be our speaker, be our teacher. Patuloy na mag-minister ka sa bawat isa po sa amin, Lord God. At patuloy nga na sa lahat ng aming ginagawa, walang ibang maitas, maparangalan, kundi yung dakilang pangalan lamang. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight, love and forgiveness. So muli, happy Hearts Day po sa ating lahat at nawa ma-imbibe po natin yung tinuturo ng salita ng Diyos patungkol po sa pag-ibig at sa pagpapatawad. Kukuhanin po natin yung ating main text, Ephesians chapter 4 verse 32. Ito pong sabi ng salita ng Diyos, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Sa Tagalog, sa halip, maging mabait daw tayo, maging maunawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So ang ganda ng verse, no? So nauna ang Lord na pinatawad tayo sa lahat ng ating pagkakasala. In the past, even yung ginagawa nating kasalanan, even yung gagawin pa nating kasalanan nung tinanggap natin siya na Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Pero sabi dito, more than the Lord forgave us already, sabi, kailangan daw matuto rin tayo magpatawad sa iba, katulad ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon. I-consider natin na maging kind, maging maawain sa ibang tao. So basahin din po natin yung ating main text na Matthew chapter 18 verses 21 to 35. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sa verse 22 ang sagot ng Lord, sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Sa verse 25, dahil sa siya'y walang maibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa, bigyan pa po ninyo ko ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. So itong verse na binasa po natin, yan, pinakita dito yung parable of the ungrateful servant. Pero makikita natin dito, yung king dito, this is the picture of the Lord. Na tayo yung tao na may kasalanan, na merong pagkakautang sa kanya, may mga nagawang pagkakamali, pero sabi dito nung tayo ay lumapit sa kanya, humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala, anong ginawa ng Panginoon? Pinatawad tayo sa ating mga pagkakasala. And then yung tanong dito ni Pedro na ilang beses ba siyang dapat magpatawad sa mga tao na nagkakamali, nagkakasala sa kanya. Sabi dito 7 beses po ba? Pero ang sagot ng Lord, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. So, hindi po literal na kailangan mong bilangin kung ilang beses siyang nagkasala at kailangan yun lang yung limit mo to forgive that person. Ang ina-emphasize dito ng verse, unlimited dapat. Patuloy tayong nagpapatawad, patuloy tayong gracious and kind to other people. Yan, ituloy natin yung verse. Sabi ng verse 28, ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapalingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Yan na nga. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo, di ba? Yung eksena, pinatawad siya sa milyon-milyong piso. And then nung nakita niya yung tao na may kasalanan sa kanya, may pagkakautang sa kanya, ano ginawa niya? Sinakal niya ito, magbayad ka ng utang mo. Sa verse 29, lumuhod ito. Same nang ginawa niya sa hari at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Pero nung ginawa ng ungrateful servant na to sa verse 30, ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Ang tindi ng ginawa, no? Siya na may utang na milyon-milyong piso, pero daan-daang libo lang yung utang sa kanya ng person na may utang sa kanya, pero ang ginawa niya, pinakulong niya hanggang makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong.
ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon, napakasama mo, sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Kaya nga the Lord calls us to love others, to forgive others, kasi ang laki ng ginawa ng Lord sa atin. At sa galit ng hari siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi nyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. So ang lesson dito, yung love, yung grace, yung forgiveness na tinanggap natin sa Panginoon, i-extend din natin sa mga tao, especially sa mga tao na nakasakit sa atin, mga tao na may pagkakasala, pagkukulang sa atin. Love and forgiveness are foundational principles in the teachings of Jesus Christ. Kung babasahin mo talaga yung ministry ng Panginoon, talagang laging makikita mo doon yung konteksto, laging pag-ibig, laging pagpapatawad. They are intertwined as genuine love leads to a willingness to forgive. In Matthew 18:21 to 35, Jesus shares the parable of the unforgiving servant. It teaches us the importance of extending forgiveness to others. Yung study na ito will explore the connection between love and forgiveness and how we can embody these virtues in our lives. So yung goal natin, I know nasa atin na to, tayo po ay loving, tayo po ay forgiving, pero patuloy po natin itong inaaral to remind us kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Yung konteksto na binasa po natin dito sa Matthew 18, dito si Jesus, i-addresses his disciples questions about forgiveness. Kasi di ba nagtanong si Peter? Peter asked how many times he should forgive someone who sins against him. Siguro marami ng pagkakataon na marami nagkasala siguro kay Pedro during that time. And then siguro yung patience niya, di ba, natitest. Sabi na, ilang beses ko bang kailangan patawarin yung tao na nagkasala sa akin? And then ang ganda ng respond ng Lord, nag-respond siya in a parable. I-illustrate the boundless nature of God's forgiveness. Pinakita ni Jesus kung gaano kalawak, kung walang kondisyon, walang patakaran, walang limitation yung forgiveness ng Lord sa atin. Yung parable, it emphasizes the necessity of forgiving others as we have been forgiven by God. Pinakita ni Jesus kung paano raw tayong pinatawad ng Diyos Ama. In the same way, gusto rin ng Panginoon na extend natin yung same love, same forgiveness to other people as well. Yung point number 1 po natin dun sa lesson, unforgiving servant. Yan. Dito binanggit natin kanina that Jesus tells the story of a servant who are after being forgiven an enormous debt by his master, he refuses to forgive a fellow servant a much smaller debt. Diba? The master upon hearing this rebukes his forgiveness or revokes his forgiveness rather and punishes the unforgiving servant. Siyempre ayaw natin na mangyari yon, di ba? Ito yung scenario na kinuwento natin kanina, nagmakaawa siya sa hari kasi milyon-milyon yung kanyang pagkakautang, naawa yung hari, pero nung nakita niya yung tao na may utang sa kanya na daang piso lamang, siningil niya, pinabilanggo hanggang makabayad. Kaya nagalit yung hari sa kanya na nag-extend sa kanya ng love, ng grace, ng forgiveness. Kaya yung same na ginawa niya dun sa may utang sa kanya na daan-daang piso, ganun din yung ginawa ng hari sa kanya. This parable highlights the importance of forgiving others as we have been forgiven by God. It underscores the hypocrisy of expecting forgiveness while withholding it from others. Yun, natandaan mo. Minsan kasi nag-expect tayo na patuloy na maging gracious ang Lord sa atin, patuloy tayong patawarin ng Lord, pero sana yung same na request natin na inaas mula sa Panginoon, i-extend natin to others. Wag natin hayaan na hindi natin patawarin yung tao na humihingi ng kapatawaran mula sa atin or mga tao na nagkasala at nagkamali sa atin. Kasi valid naman, maaring nagkamali talaga siya sa'yo. Meron siya nagawa na hindi maganda sa'yo. Pero ang lesson, ikaw din naman, marami ka nagawang pagkakamali at pagkakasala pero pinatawad ka ng Panginoon. So same forgiveness na in-extend sa'yo ng Lord, i-extend mo to other regardless kung gaano kalalim, kabigat yung pagkakasala niya sa'yo. Point number 2, another example of forgiveness, si Joseph. Joseph forgiving his brothers. Di ba alam natin yung story na to sa Genesis 50 verses 15 to 21. After being sold into slavery by his brothers, imagine kadugo mo, kapatid mo, binenta ka. Joseph rises to a position of power in Egypt.
When his brothers seek his forgiveness, Joseph reassures them and provides for them, recognizing God's purpose in their actions. Sumating yung time na humingi ng kapatawaran ng kanyang mga kapatid sa kanilang pagkakasala na ibinenta itong si Joseph, pero winidhold ba ni Joseph yung pagpapatawad sa kanyang mga kapatid? Hindi. Pinatawad niya ang mga ito tapos tinulungan pa niya kasi merong matinding crisis during that time in Israel at wala na silang makain. So nagpunta sila ng Egypt and then yun, tinulungan sila ni Joseph na prime minister na during that time para hindi sila mamatay sa gutom. At doon sila nanirahan sa Egypt. Sabi dito sa verse 15 to 21 ng chapter 50, mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose? At gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya. Di ba valid naman? Ganun kasi, mata sa mata, ngipin sa ngipin, may ginawa ka sa akin pagkakamali, pagkakasala, gagantihan kita. Yun yung nature ng tao. So kaya nag-iisip din yung mga kapatid ni Joseph. Sa verse 16, nagpasugo sila kay Jose at pinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabi nito sa iyo, nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kami mga lingkod ng Diyos na iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ng kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, ang ganda ng response ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ang Diyos? So nirecognize niya yung same grace, same love, forgiveness na tinanggap niya mula sa Panginoon, inextend niya din sa kanyang mga kapatid. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami ngayon. Tingnan mo, very positive yung mindset nitong si Joseph na alam niya, nagtitiwala siya sa Panginoon na nangyari ito for the purpose of God, na siya ay gagamitin ngayon ng Lord para hindi malipol ang bayang Israel. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. So ito yung dramatic scene. So may ganyan din po sa Bible. Ito yung mga kapatid ni Joseph and then nag-iyakan sila, nagyakapan sila, na-reconcile, na-restore yung kanilang relationship. So valid na may ginawa silang pagkakamali kay Joseph pero hindi naging hadlang yung kay Joseph para patawarin itong kanyang mga kapatid, para extend yung love, yung forgiveness na tinanggap din niya mula sa Panginoon. So in the same way, mahirap ito gawin. Pero the Bible teaches us to do the same. Katulad ng in-extend na forgiveness ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Joseph's forgiveness of his brothers demonstrates his deep love and trust in God's plan. Kasi malalim ang relasyon niya sa Panginoon. Dahil doon, malalim din yung pagkaunawa niya sa pag-ibig ng Lord sa kanya at pagtitiwala niya sa plano ng Diyos sa buhay niya. He chooses to forgive. Lesson to. Despite the pain and betrayal. Diba minsan tayo, ang tindi talaga ng ginawa niya sa akin. Sobrang sakit talaga. Hindi ko talaga siya mapapatawad. Minsan, valid naman na nasaktan ka. Valid naman na na-betray ka. Na na-experience mo yon. Pero sana, piliin mo pa rin na magpatawad. Embodying true love and compassion. Katulad ng forgiveness na tinanggap natin sa Panginoon. Yung last point natin, syempre ang perfect example ng forgiveness, walang iba kundi si Jesus Christ on the cross. Jesus crucifixion. Kung ikaw man yan nakapako ka sa cross, di ba? Sa Luke chapter 23 verse 34, itong sabi ng Panginoon, as Jesus is crucified, He prays. Nanalangin pa siya. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Diba? Despite the Lord's suffering, Jesus extends forgiveness to those who wronged Him. Kung tatanungin kita, deserving ba ng mga taong ito ang pagpapatawad? 'Di ba? Sa ating mindset hindi, 'di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. And then nung marinig pa to, nung mga soldier na to, anong ginawa nila? Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatiin ang kasuotan niya. 'Di ba? Imagine how grateful these soldiers are, na after nilang marinig yung goodness ng Lord, yung forgiveness ng Panginoon, pero stubborn pa rin sila, tigas pa rin ang mukha at ulo nila. Amen. Minsan ganun din naman tayo eh. 'Di ba? Jesus, sabi nga si Jesus Christ yung ating ultimate mediator sa God the Father. There's only one mediator between God and man.
'Di ba? It's only the Lord Jesus Christ. Kaya walang power ang ibang mediator. Hindi po totoo na Mary Mediatrix mediator, mga santo-santa, wala pong power 'yon. Only the Lord Jesus Christ can mediate us to God the Father. So, mini-mediate tayo ng Panginoon to God the Father. Kung may mga pagkakamali tayo, pagkakasala tayo, lumapit tayo in the name of Jesus Christ for the forgiveness of our sins. Sabi ko, in the Spirit, in truth, perfect na tayo. Pero meron tayong soul, meron pa rin tayong mind, 'di ba? Na nagkakamali. Dahil mali ang thinking natin, hindi tayo naririnig ng salita ng Diyos, mali ang nagagawa ng ating katawan. Kaya napakahalaga na nagpapalalim tayo sa salita ng Diyos. Sabi dito, Jesus' forgiveness on the cross exemplifies the ultimate act of love and mercy. His willingness to forgive even in the face of extreme pain. 'Di ba? Tindi ng pain na naramdaman ni Jesus, injustice sets the standard for how we are to forgive others. Ang tindi ng standard na 'yon, no? Hindi naman natin kailangang mapako sa cross and then gawin yung ginawa ni Jesus Christ. Ang point lang dyan, nag-set ng example ng standard ng ating Panginoong Heso Kristo for us to follow. Kasi at the end of the day, bakit ba napako si Jesus Christ sa cross? Napako lang po siya sa cross para tayo po mapatawad sa ating mga kasalanan, magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. 'Di ba? So para sa atin po 'yun. Ganun yung love na in-extend ng Lord sa atin. So again, hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung love and forgiveness. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal ko yung kapatid ko pero hindi mo naman siya pinapatawad. Kailangan they work in parallel. Mahalaga po yan sa ating Christian journey. As followers of Jesus, we are called to extend the same love, the same forgiveness that we have received from God. By doing so, we reflect God's character and build a community rooted in compassion and grace. So lagi mong titingnan si Jesus Christ. Hindi yung pain na nararamdaman mo. Patuloy kang magtiwala sa Panginoon. So, paano po natin siya ma-apply? Tatlong bagay. Number one, practice forgiveness. So, dapat meron kang conscious effort to forgive those who have wronged you. Remembering the forgiveness you have received from God. Again, no matter how big, how small yung pagkakamali niya sa'yo, magpatawad ka. Kasi alalahanin mo, marami ka ring kasalanang nagawa at pinatawad ka ng Panginoon. Same forgiveness na na-receive mo sa Panginoon, extend mo to others. Pangalawa, magpakita ka ng kindness and compassion. Be kind. Be tender-hearted towards others, recognizing their humanity and extending grace. 'Di ba? Mahalaga 'yan. Alam ko, kailangan talaga ng bansa natin, no? Kung lahat ng mga politicians, lahat ng mga Pilipinos were kind, were compassionate, siguro magiging progressive talaga yung ating country. So, in our own way, kahit sa atin magsimula. So, i-show natin yung kindness natin, compassion natin sa ating pamilya, sa ating ka-church, sa ating relatives, sa ating friends, sa loved ones natin, sa special someone natin, 'di ba? So show kindness and compassion to them. Pangatlo, reflect on God's forgiveness. Spend time in prayer and reflection, considering the depth of God's love and forgiveness in your life. Alam niyo, mahalaga na nire-reflect mo yan eh. Kasi every time na maaalala mo, yung palang ginawa ni Jesus Christ, after pala ako mamatay, meron pala akong buhay na walang hanggan. At meron pala akong assurance, yung righteousness pala ni Jesus Christ na impute na sa akin. So righteous na pala ako in the eyes of the God the Father. At ginawa yun ni Jesus Christ para sa akin. Pinatawad ng kasalanan ko, past, present, and future sin. So meron akong boldness to come to the throne of God's grace, makalapit sa trono ng Panginoon. Dahil doon, hindi ka mahiya na bumalik at lumapit sa Panginoon. Hindi ka rin magwe-waiver na magpatawad sa mga tao na nagkakamali sa'yo kasi patuloy mong maaalala yung ginawa ng Lord sa'yo. So lagi mong alalahanin yung tinapos na gawa ni Jesus Christ sa cross para sa ating lahat. So yung challenge po sa atin tonight, let us commit to living out love and forgiveness following the example of Jesus Christ and reflecting His grace to everyone we encounter. Salamat po Panginoon sa gabing ito. Salamat Lord na tinuruan nyo kami about love and forgiveness. Alam namin o Jesus Christ na hindi po pwedeng paghiwalay ng dalawang bagay na ito. Salamat Lord na patuloy naming naalala yung kapatawaran, yung pag-ibig na in-extend niyo po sa amin without boundaries, without limitations. And we pray by your grace, sa inyo pong gabay, sa inyo pong tulong, sa aming pagtitiwala sa inyo, tulungan niyo kami na ma-extend din yung same love
and grace and mercy and forgiveness to other people as well. Lalo na sa mga taong nagkamali, nagkasala sa amin, and we pray, Lord God, na i-heal nyo din po ang bawat isa sa amin kung kami po ay nahirapan, kami po ay nasaktan, kami po ay nabigo, na-disappoint, na-discourage, O Jesus. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.